Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs? Over naman sa ass, watch Dagat Time on Spotify. Yun! Mga I love you ko. Welcome back sa ating new episode dito sa ganun lang ba yung mo? Anyway, wag na natin patagalin pa kasi nga nagmamadali na rin kayo sa mga new episode natin dahil nga medyo wala akong sa mood. Bumili kasi kayo para may sa mood yun. Skip ads. Hindi kasi more sales to pa. Basta bumili kayo ha, sa 199 we have a new shade. So, 5 yung bago nating shades. Wildcast, La Nina, Burapica, Colbarch, and sino yung isa? Over naman sa ass! Twister! So, yeah, bumili na kayo. Sophie & Co. Lip to Lalap collection. And let's move on now with our next studio. So, yeah. Ang ating first study for tonight, this category is Hurur, slash Kolaba, slash SKL, slash Taudo! Ang ng titulo dito is ang babae sa bintana. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hello sa mga kapwa ko igitas dyan na akala mo walang mga kapintas. Lagyan ng asin para balot. Kapintasan sinasabi pala, ito ang next story, pero may nagka-comment na ng Wansa. Perfect yan. Nangyari ito Yearback 2019, ma. Late na ako umuwi galing sa school dahil sa practice ng cheer dance na parang sasalang kami sa Olympics sa sobrang late mag-dismiss ng keki naming coach. Also, alas 8 na ng gabi na matapos ang practice kaya naman agad na akong umalis sa school. Abot-abot langit ang kulba ko dahil baka wala na akong mabukyan na bicycle para ihatid ako sa amin. Mabuti na lang at may huling tricycle na nandun at isa na lang ang bakanting upuan sa likod. Pakiramdam ko, isa ako sa mga candidate ng Miss Universe nung nakapasok sa last stop at Teresa, but agad ako umangkas kay Manong. Hindi literal na kay Manong driver mo. Wala nagtitink niyan, te. Ano mo pa, ginamay mo pa ako sa mo. So, yeah, let's move on. Mabilis ang patakbo niya na para manglili pa rin ako ng hangit makabalik sa nakaraan. And fast forward British accent, malapit na kami sa bahay at sinabihan ko si Manong na, Manong, stop the car, Demo mo nga mo. Talagang may panademo ka pa, ha? Mapagpasok ko sa loob, naabutan ko silang kumakain at plano pa ata kong ubusan ng ulam kaya naman napa-nose crunch ako sa Nyomili Islab ko. Dumiretso muna ako sa kwarto ko para magbihis dahil napagod ang merlat na ito kaka-practice para sa performance task ni Clifford M. Canoy sa MAPE. Fast forward, hindi ko na malaya na nakatulog na ako kaya naman nagising ako ng alas 2 na madaling araw na guto. Dali-dali ako lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina at habang kumakain ako ay nakarinega ako ng parang hinihilang kadena. Awak sa epidermis. Ano yun? Ayoko maka-noise nun. Anong noise? Ayoko makarinega? Ganun. So, let's move on. Napalingon ako at nakitang masaya na siya sa iba. No? Dali-dali ako lumabas ng kwarto pala. Dali-dali ako lumabas ng kwarto at pumunta sa kusina. At habang kumakain ako ay nakarinig ako ng hinihilang kadena kaya napalingon ako at nakitang masaya na siya sa iba. Charot. Alam mo talaga siya yung pala Rainy, yung pala hugot eh. Walang ganyan sa hugot ni Marcelo. Diba? Like, alam mo talaga eh. So let's move on. Pauso ko na. Baka, parang I want that, alam mo talaga eh. Pwede pa. Bago na naman. Fave ko na naman as of November 23, Sunday. So let's move on na nga. Sabi niya pa dito is, napalingon ako sa bintana. Bali 2 sliding window sa kusina at parehas nasa kaliwa. Nasa kaliwa ko. At nasa pagitan ng 2 bintana ay pinto palabas ng kusina. Hindi ko na lang pinansin dahil baka nang wala lang ang boso naming sa igit. Nagwawala? Ay nakawala lang aso namin. Tinuloy ko ang pagkain at narinig ulit ito at parang ito ay papalapit. Medyo nakulba na ako dito kasi mabagal pero palakas ang tunog.
At hindi ko na napansin at plano na tapusin ang pagkain ko nang parang may naiininag akong maliwanag sa unang bintana. Hindi ko alam kung ano nangyari dahil bigla na lang kusang lumingon ng ulo ko sa bintana at nakakita ng merlat na nakaputi. At ito na ang unang The Wizard the Maid. Pagka, halos mabulunan na ako sa nakita ko. Tuloy-tuloy ang paglakad niya kasabay ng tunog ng kadena hanggang sa naharangan na siya ng pinto. Akala ko ay tapos na pero naalala ko may isang bintana pa pala. Ba't kasi dalawang bintana pinalagay dito eh? Well, aba mali ko ako ba yung contractor dyan? So let's move on. Lumitaw ulit siya sa musunod na bintana pero laking gulat ko na bigla itong tumigil at halos mawalan na ako ng gininga at parang kailangan ko ng kumanta ng air supply para makahangin. Wow, parang I feeling ko music yun ang Poggi niya, no? Dito na papasok ang second, The Wizard. Unti-unti siya lumingon at napansing parang siyang nakangisi pero bago pa niya ako malingon ay tumakbo na ako at pabalik sa kwarto at naiwan na katiwangwang at ulam kong sinigang na bangus sa kusina. Oh, yung sarap. Del Monte Kitchenomics. So let's move on. Hindi ko alam kung paano ako nakaslipasil noon pero mula noon hindi na ako nagpahuli pang kumain. Tama na ang chika, basta ng kilikili ko. Walang proof of purchase dahil wala na akong time sabihan yung Merlat na wag mo na maglakad at pipicturean ko pa siya. Salamat, Pipa. Reply if read na at kung saan satellite mo nabasa. Mwah. Ayun lang. Bala ka sa buhay mo. So, I think, lagi naman natin sinasabi na wala akong laban sa mga nakakadena na horror. Dahil hindi naman ako yung key assistant. Key holder. Key assistant? So, wala akong laban dyan. Bakit? Ako ba si Cristala? Hindi, di ba? White na. So, let's move on with our pawes. Let's move on with our next is duty. DJ Mike. So, yeah. Ang next category natin dito is a BL/Lipido/ komedya ata. At ang kanyang titulo dito is Tingastra. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hello Mother Sophie /Dado Fullard /say yun ng Sophie and ko na pala ads at di pa nga nakakaahon ay palabas na agad ng isa pang product at lakas na loob mo Saludo sa'yo. Bakit parang labag sa loob niya? Ba't parang labag sa loob? Adjust the bangs? Hindi ko rin maintindihan kasi hindi naman ako nag-board exam para labagin ang law. Tama naman, di ba? Kaya ka naman talaga hindi labagin yung laws and rights and everything nice. And with cotillion. So let's move on. Sabi niya pa dito, ang lakas ng loob mo, saludo sa'yo ma. Tama naman. Di ako mag-hello sa mga kapwa ko igiters dyan na /Norley/KKK. Agad ang hatol pag hindi libido siyang category ng story. Ang hirap niya pasayahin, sa totoo lang. Nakakadiw! So let's move on. Kung nag-check out kay Dilip Tulalap Mima Sope, di nagsend na ng Lion at Galaxy to check the payroll. Di sana may funds na pang meet and greet. Tama. Tama. So, let's move on. But may bakil? But may airtime? So, let's move on. So, ito na nga, ma-share ko lang yung story ko Yearback 2024 yearly ng ex-kong bawaret ko na sa tanong pa bang dapat mangyari over naman sa as. Di niya rurot na syempre, mahal ko siya that time. To perform the yearly niya rurot. Yearly niya rurot. I can do the beat and nothing wonder like it's every day. Yun ba yun? Mama Katy Perry. Hi! So, let's move on. So, yun na nga, magabi na at ginanap at ang daming bisita sa balor nila pero mostly is family is love ni Oms and mutual friends namin doon. And ayun, nag-eatery na kami in everything nice. Nagsiuwian ng iba at hanggang sa busog sila na ako kaya naman pumunta ako sa kitchen nila para uminom ng water at habang nainom ay nakaramdam ako ng back hug. Paglingon ko ay Poggi niya pala ito. Knick-knack. Emil. Bakit ng kawa? Masakit yung bato ko So, let's move on.
Eme lang bawal yun, ex-bowa ko rin nakayakap sa akin. At na-feel ko na parang malamot embutido ng ngiti pirate na kinikis-kis sa webet ko. Ang sarap, parang tao. Na parang siya ang stick ng posporo at wewet ko ang karton para makabuo kami ng apoy. So, komedya nga, tama naman sa category mo. So, let's move on. Ayan, pagpasensya niya pa, Wesa, ako dahil medyo mainit talaga. Nagpatay mali siya kasi ginagawa niya, matinanong kasi, Uy, love, ano ba yung matigas na yan? Bawal yan bawal yan. Pero kinikis-kis ko pa rin para, kinikis-kis ko rin pipigilan ko ba yung airbag ko? Ginawa pa din So, let's move on. Maya-maya pa, bumulong siya sa akin ng, wanna play with me? Sabi ko naman, mamaya na, dami pang bisita, nakakaya. Siyempre, baka mabagansya kami ng Mujet niya or kasi namang makaspot sa amin habang nagawa ng milagro, di ba? Sabi naman niya na, sige na, birthday naman pabigyan mo na ako. Parang ano lang, hindi mo, naman bigyan mo na. Parang ganun ba? Ano yung mga dyan ko? Right side. So, let's move on. Ano pa bang pala ko dyan, Niti Pirate na yan, magiging bato pa ba? Sagot ko naman sa kanya, sige na nga, may bilis lang ha, may appointment pa ako sa dentist ko bukas. Naka-brace kasi ako, actually naka-promo yung dating 5K, ngayon 3K. Sa akin nagpakabit. Alam mo, sa akin ka na lang, umorder. Like, ikaw na magtuturo namin yung adjustment kung paano, and then, syempre, check muna namin yung teeth mo ha, kung pwede pa rin talaga lagyan ng passion brace, no? Oo, kasi medyo mahal talaga. So, pag nakain mo yung bracket mo, additional 200 na gano'n din naman yung charge ng iba. Pero, at least, diba, like, 5K, pero naka-promo nga kami, 3K. So, yeah, love you, bye-bye. So, eto na, let's move on. Meet niya. At ayun na nga, mapunta na kami sa quarteret niya para mag-nyarurot. Hawak sa epidermis. Pagpasok namin, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at sinunggaban ang isa't isa at naglitulala. Nang naubusan na ako ng giningaman, nakaramdam akong something sa bungangasta ko na parang may laps. Parang pagkain. Nung kinuha ko ito, nakita ko yung green peas na parang galing sa minudo. Adobo ang kinain ko. May green peas pa sa adobo? Over naman, ay wala pala. Sa minudo, yes, meron. Napasabi ako kay Oms na, minudo kinain mo, no? Sagot naman niya, paano mo nalaman? Sabi ko naman, ito yung tinga, pinasok sa Ito, tingnan mo, pinasa mo sa akin. Sabay buhelo at batosa sa kanyang green peas. Napasabi na lang siya sabi niya sa akin, sorry love, with cotillion. Sorry love, with cotillion. Favorite na naman. Favorite ko yun as of November 23, Sunday, 4:46 p.m. So, let's move on. At pinag-toothbrush ko siya, pati tonsil stone, malipat sa bibega ko, no? To the past, the unfinished food. Ayun na nga after na pinagpatuloy na namin ang naudlot na performance task by Cleopard M. Canoy. At inorp up ko na siya, pero very careful lang kasi naka-braces ko yung makashave sa nulbol niya, maham. Kasi baka braces ko yung makashave sa nulbol niya, masakit noon. Habang inorp up ko siya, napapa-aray siya, kasi kaya pinitigil niya ako at lumipat sa likod ko para mukbangin ang wewet ko. And after nun todo, kaldagsa siya sa akin na parang asoret na i-hit with matching palo sa wewet ko. Sakit ba? Hanggang sa maabot na namin ng laninya at sinoka niya ang white cast sa Nyondom Rep. Practice safe niya rurot, diba? Tama. Adjust the micro adjust the bangs. Sabi niya pa dito is hinabukasan masked ko ng adjust ng braces. Naglakbay na agad ako papuntang clinic para di ma-late at baka mag-meldy si Doc. Nung tinawag na ako ni Doc, pinamumug ako at yung mga nakuma. Habang nag-change rubber siya sa akin, kamahal, napatigil si Doc at napahalagpak siya ng laugh. Kaya nabokot ako, baka ano yung tinga ng ex ko kung nadukot niya sa bungangasta ko. Tinanong ko siya na ko, Doc, bakit po? Sabi niya, grabe naman ng bunot ka ng ng nilbol mo, gamit braces mo
Nahiya ako ng hard. And feel ko namumulan ako kasi nagiinit ako at hindi yun dahil sa Erboga, dahil sa sobrang hiya. Pinakita niya pa talaga yung yulbol ni ex-bowa magamit yung parang chani sa keme. Ay, natama na kay Megan yung kilikili. Kasi magsasabing once a gnarly dyan, tubuan sana kay yulbol sa gilagin. Ha? Ang bawal naman yun. Parang gusto ko talaga unique kami, no? At dyan, ang proof of purchase for your eyes, so limapik namin yung birthday ng ex-oms friends ko. Ako yung naka-pink, tapos siya yung naka-sombrero. At yung convo namin na sinabi ko sa kanya na may bull sa braces ko. More power and sales sa'yo, Mima Sophie, para play na lang kung read it na. At kung saan satellite love yung mga hard, sana may mag-send ng lion. Tama. Talagang favorite tama. So, yan, it's siguro talagang dapat talaga maglinis or mag-cleanerette ka ng labestra. Ay, bungangastra mo, di ba? Kapag may gagawin. Tsaka, dapat talaga pag naka-bracelet ka, kailangan mo rin talagang matinding paglilinis ng ano mo. Kasi may naiiwan ng mga food diri dyan, no? Kailangan talaga, like, mag-brusheret, mag-floss. Kasi, alam mo yung dumagdag. So, alam mo yung kailangan doble-doble talaga yung pag-clean mo kasi dumidikit talaga yung mga food direct dyan. Kahit ano, milbol, Yornik, or ano pa ba? Chwet ng manok. So, kailangan i-cleanerate. So, isa lang masasabi ko, bahala ko sa oral health. Hindi kailangan take your ano talaga ha, be good din sa oral health nyo kasi it's part of your din health. Syempre para maging clean and maging maayos naman yung natin, yung pangangatawan. So kailangan kasama yan ha, wag pinapabayaan yan. So pag mga gingivitis na paggamot na bokot yung talagang tanggal talagang ngipin mo dyan. So, thank you so much Prestige Dental Clinic at the Paula branch and marami silang branch kaya you can go sa aking clinic and sabihin nyo lang yung name ko. Sabihin nyo lang. So, ako owner. Hindi ba sa go, just balak. Hindi kailangan mo talaga ng oral health naman talaga, no? Kailangan be healthy and be mindful. So, yeah. Thank you so much for sharing your story. Dumako na tayo sa ating next is a Turi. DJ Maret. So, yeah, let's move on now with our next study. And this study category is Kuloba / SKL / Slight Libido / Estrata. At ang kanyang titulo dito is Dormit Kong Uhaw sa Nini de Bayrot. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito is Hello Mima Sophie / Daddy Willard / sa'yo ngayon bumabangon, adjust the mic. Bumabangon at namumukadkad na Sophie and Cot sa mga igiters. Lakong pake sa inyo, Meldy Bell. Kasi yung bell ko. Numulo. Ito. Meldy Bell. Buelo. Paweso ba? And this story is about my experience sa aking dormit na nakakainis ang pinagagawa. Katangahan ba naman? Sorry if mahaba ito, Mima. Anyways, let's start the story. I'm a probinsyana and got offered a job in Manila. So right now, nagdodorm ako malapit sa workplace ko. Around June, nagkaroon na ako ng bagong roommate. She's mahiyain at first. Tapos di kalaunan ay naging close na kami at nag-aala fast talk by boy abundant na kami. Parang nag-getting to know each others na. Kaya pala sila lumipat ng dorm dahil kaka-break lang nila ng ex niya for 4 years. Dahil nag-cheating policy raw sa bago niyang co-workmate. Strata couple sila, maha. So after that, nalaman ko na maniligaw na siya from her work. Siyempre, go ako dyan. Alangan tutulan ko pa yan. Niti Pirate na yan. Ba't kasi may pagtutol? Adjust the banks. This last month I went to CDO for a work stuff and wala ako ng 4 days. Upon arrival pa lang namin sa CDO is nag-chat sa akin si Dormit na kakausapin raw niya si ex na ganito, ganyan. Nashock talaga ako, Mima, dahil bakit all of a sudden. Tapos ang sabi niya nakakausapin niya lang raw dahil gusto niya makuha yung mga gamit niya sa bahay ng ex niya. Medyo... Ay, wala pala. Mali pala. Okay. After nun, may nalaman ko na may naliligaw na siya around end of June or first week ata ng July. Co-work naman niya yon at ang product sa panliligaw noon is madalang na siya matulog sa dorm dahil inuuwi na siya ng manliligaw niya sa kanila. Dito si Siko.
Napansin ko lang din na napaka-submissive niya sa maniligaw niya. Like, alam ko nitty pirate na yan. Pero parang ang prone niya sa manipulation or abuse pag ganun maniligaw pa lang, tapos umuoo agad siya, hindi na i-respect yung decision niya. Ilang beses ko na rin siya pinagsabihan na dapat firm siya sa mga decision niya. Pero mima nananaig pa rin ang nitty pirate sa tumataas na temperatura ng kanyang bortawan. Ay, bahala na talaga siya. Tuloy-tuloy na ng around 2 to 3 months. The last month, I went to CDO for a work stop and wala ako ng 4 days. Upon arrival pa lang namin sa CDO is nag-chat sa akin si Dormant na kakausapin raw niya si ex na ganito, ganyan. Nashock talaga ako, Mima, dahil bakit all of a sudden, tapos ang sabi niya nakakausapin niya lang raw dahil gusto niya na makuha yung mga gamit niya sa bahay ng ex niya. Medyo pagod ako ng mga from travel, kaya ang sabi ko sa kanya na babasahin ko na lang ang message niya dahil busy ako. And after that, di na siya nag-message. Tapos nung last day ko sa CDO, nagtanong ako, but wala na siyang message. At ang sabi niya, sasabihin na lang raw niya pagbalik ko. So, fast forward, days after ko makauwi, nagkwento siya, and ayun, nag-uusap sila ng ex niya at gusto kunin yung gamit niya. And nakwento na rin niya na up until this day is active ang pag-uusap nila. And nasabi niya na napupunta raw sila sa province ng lola ng ex niya dahil nategerate yung lola ng ex niya. Ito na ang The Wizarder, DJ Mike. Few weeks ago, napasama siya sa akin at mag-grocery siya at sabi ko, sige, after work, while waiting for her, inahawi niya yung buhok niya, tapos parang tumatawa. Tapos ako hindi ko mag-gets and tinuro niya, doon ko na nga nakita, na meron siyang nikinini sa neck niya. Kaya pala hindi siya umuwi kagabi ay nag-nyarurot session sila ng ex niyang violator ng no cheating policy. Ba't minahal pa din? Ba't kasi gusto yung saktan sarili niyo, no? Pero isa lang masasabi ko. Bahala ko sa buhay mo. So let's move on. Mapag-uwi namin, tinanong ko siya kung kailan pa naging sila. Sabi pagkabalik pa raw ng Manila. Sabi daw ng ex is niya raw kung anong meron sila ng Merlat na pinagchitan sa kanya at ginawa naman daw. At kaya rin pala after na makabalik mula sa province ay panipunta nung ex niya sa dorm namin, FRI ha, all girls lang ang dorm namin. Pinadala ng ka-dorm ko yung ex niya sa terrace sa 5th floor ay napupuslit nila doon at wala noon ang landlady namin. After ilang weeks ay same na lang na naman ang kaganapan at until last week at ito na ang second Twister Ma. DJ Mo. Nag-chat bigla sa akin ng kadorm ko at napasabi na may sasabihin daw siya. Medyo gross ito so sa iba sa mga listener discretion is advice. Okay? Wala kung ano nagsend siya ng picture ka ng napkin niya na may brown at red liquid. Kasamang screenshot sa Google na may spotting raw if pregnant ka. Mima, please QP sa time na miss ko na. This is your time. Pesa nito. So, buntesa siya. Tapos ang sabi ko na sa kanya, mag-PT na lang siya para sure hindi yung nag-relay siya sa internet. Kasi nag-diagnose sa net. Doktor ba yung Google? Pag kayo talaga nagkamali-mali mga gano'n with the hack. Sabi niya kinakabahan raw siya. Hanggang ngayon ay naantay niya pa if dereglahin siya, good luck na lang sa kanya. Ba't hindi magpa-check up? I think kailangan magpa-check up. Bakit hindi yung ganyan? Ano ba? Tama na kayo ba sana kinikili ko sa mahaba, medyo complicated talaga ang buhay ng tao na yon. Sana sa notify mo, Marie, dahil din ako active. So, ayun lang. Medyo, bakit kasi nag-google? Parang, what is the happening on my shoulder? Huy, please do check up kapag may nagbabago na sa body nyo. Kasi, hindi normal, di ba, from your body. Kasi mamaya, di ba, at least maagapan, mas lalo pang napahamak. Ang mali sa inyo Umpog po sa... Inumpog yung sarili. Umpog yung sarili ko para matapos na yung paghihirap. Salamat, Doc.
Doktor na. So, ano nga, di ganun talaga, di ba, as advice. So, mag-PT, di ba, magkano lang ba yun? 120 sa Mercury na nag-away sila ng SM dahil. So, yeah, let's move on na nga with our next story. So, ang masasabi ko lang talaga dito sa Merlat or sa BFF mo is, ano, huwag niyo saktan sarili niya. 'Di ba? Like, kasi, marami. Mahirap. Magulo. At bahala ka sa with cotillion. So, yeah, let's move on now with our next story. The Domain. So, yeah, dumako na tayo sa ating last story for this episode. Ang kanyang category dito is Tearjerker. And meron itong trigger warning. So, kailangan natin ng disclaimer. And this story contains sexual assault. Listener discretion is advised. At ang kanyang titulo dito is Toy Car. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hi, Mima Sophie / Daddy Willard / Sayo ng Sophie & Co. and buyers, investor. Wait lang, nawala yung mic ko. And, hi, Mima Sophie / Daddy Willard / Sayo ng Sophie & Co. / buyers, investor, advisor. Dami namang sakop. Welcome to my verbal presentation. Insert yung intro The Greatest Showman. Bakit? Bakit kailangan mag-entry ng ganun? Ano? Theater ba to? So, teatro ba to? So, let's move on. Pati na rin sa mga kapwa ko gators na nakikinig ngayon ng aking story, hi po. Medyo mahaba-haba itong kwento ko, Nay. Hi, ikaw nalang bahala kung puputuli mo siya, Mima, kung sobrang mahaba. Basahin mo muna, Mother Dear, para matimbang mo if hahatiin mo siya over mo sa request. Oh, napagod ka, di ba? Hindi kasi rhyme. Hihi, ow, knick-knack, over R. Ang haba nga talaga. Okay, so let's move on. Na itong kwento ko nito ang aking munting buhay. Over naman sa kwento, kala mo talaga, nasa mula alala mo kayo, o magpakailanman siya. Hihi, ow, knick-knack. Itago mo na lang sa identity ko, Nanay. Kasi wala naman nakakaalam sa story na ito at saka personal account ang gamit ko and sensitive din kasi ang content, pero I try to lighten up pa rin yung mood para hindi siya kasi bigat na naranasan at naramdaman ko. It's okay, it's a valid kahit mabigat yan, no? Na din nasa TikTok satellite, ay nasa Notify satellite at YT satellite tayo. Nangyari ito nung ako iba-getstra pa. Around elementary pa lang ako noon, Nay Sophie. Hindi ko na alam ang exact age at grade kasi ayoko naman nakatatak siya sa isip ko na mag-hold back sa akin to shine bright like a diamond. May kapatid kasi si Mudra Kels na nasa kalapit na kanto lang, like one motorcycle away. Palagi kami pupunta roon para mag-bonding sila, magsasyapatid, like chika-chika, ganun, and kami magpipinsan. Si tita ay may 2 bunak na OMS, yung panganay and be who you are for your pride, tapos yung bunso ay strata. Ang palagi ko nakakalaro ay yung panganay. Okay naman siya mabait at nakakatawa. Yung kapatid niya naman, marami laro ang karuray na parang Hot Wheels. Yung nabibili sa Niese. So, yun na nga, nasa living room kami nagpe-play nung panganay and sila mama nasa kusina. Bigla akong inaya nung panganay na pumunta roon sa kwartoret at may bibigay daw siya sa akin. Nakita niya kasi yung mukhang interesado ako roon sa mga laruang karuray ng mga kapatid niya. At ayun na nga, Mima. Nandun na kami sa kwarto ng kapatid niya at wala yung strata niyang kapatid dun sa kwarto, nasa labas ng bahay nagpe-play. Okay. Sinabi niya sa akin na bibigyan niya raw ako ng toy car sa isang kondisyon. Na bigla na lang niya nilabas ang kanyang masalang party ng Bortawan. Sabi niya laruin ko raw ang kanyang Niti Pyron. Ewan ko ba, Mima, bakit hindi ako umalis nung nandun ako sa posisyon na yun na para bang na-shock ako. Hindi pa siya kontento, sabi niya sa akin, ibuka ko raw ang bibega ko at ipikit ang mata at anuhin ang Niti Pyron. Manilabas rin niyang wild kasi bila ako ng suka kasi hindi ko mawari kung bakit ganun yung lasa. Di na ako nakawala sa aking ulirat na para bang isa akong ibong malaya pero kinulong bigla sa hawla kasi hindi ko na alam ang magiging reaction ko. Kung ano man na nangyari, kung mag-agrabyado na ba ako kasi wala akong sapat na kaalaman patungkol sa mga masiselang bahagi ng katawan ko. Kung ano ang dapat gawin, kung ano mga hindi dapat pahintulutan at marami pang ibang patungkol sa katawan.
Ang sex education na sana naging sagot sa akin mga tanong kung paano ko mapapangalagaan ang aking sarili sa mga ganong bagay, pero wala eh. Hindi kasi ganun ka-open-minded dito sa bansa natin. At hindi yon okay. Akala kasi ng iba, ang tinuturo dito, puro ka-erbogan, pero hindi naman. Kasi dito, habang maaga pa, matutunan mo, depensa ng sarili mo sa mga pangyayaring hindi ka nais-nais sa murang edad pa lamang. Kaya dapat pagtuunan ng pansin ang next education para walang ganitong nangyayari. Sana magising na yung mga tulog ang isipan sa ganitong bagay at imulat na sana nila yung mga mata nilang nagbubulag-bulag at igit sa lahat buksan ang traditional nilang isipan na sa makabagong henerasyon na meron tayo ngayon. Dahil nga sa inosente kong pag-iisip ko, lahat ng yun ay parang laro lang sa akin. Yung tipong kailangan ko lang gawin lahat yon para makuha yung laruan. Gabi Mima, naiyak ako ngayon habang tinatype ko to. Kasi nagka-flashback kasi sa utak ko yung nangyari yun. Pero okay naman na ako ngayon. Kung pwede lang siguro bumalik sa oras na yon, tutulungan ko yung sarili ko na makaalis sa posisyon yun kasi hindi niya deserve maranasan yun. At ito pa Mima, after na nangyari, dinala na ako roon ng strata ng kaibigan na para bang bugaw ang datingan. Nung eksena kasi, ano yung sinabi ko kanina, ganun din ang nangyari. So, parang inano siya ng mga tropa rin. This is so sad. Feel ko nun, Mima, sobrang dumi-dumi ko nun. Yung level ng dumi is tipong hindi nalinisan, hindi na kaya linisan o liguan, pero huli na yun, napagtatlo ko mali lahat ng mga nangyari pala na yun. Hindi ko na ito isumbong ko sa kung kanino man ay Sophie, baka akalain nila gumagawa lang ako ng story dahil sino ba nung makikinig sa akin, Mima, bata pa lamang ako at baka isipin pala nilang kulang ako sa atensyon, kaya ko nasabi yun. Kaya dapat talaga yung mga parents or mga guardians is wag mag-conclude agad na nagsisinungaling yung bata. Diba? Kailangan mong aralin or intindihin yung sinasabi ng bagets and then ikaw gumawa ng paraan na parang, okay, sige, check natin na check na, titingnan natin kung ano, alam mo yon yung parang talagang kukunin mo yung proof. Hindi ko nakuha mo yung proof. Lagot ka talaga. Nyo na agad. Hindi ko na naisumbong talaga yon at ito naman. Tama na kayo, basta ng kilikili ko. Dito na nagtatapos ang aking story. Sorry man napahaba yung kwento. Actually, mahaba talaga siya. Nahiya lang ako. Ikaw na lang ang bahala kung gagawin mo siyang part 2. Okay lang naman sa akin kung sa isang episode lang. Ang mahalaga nilabas ko, matagal ko nang kinikimkim sa pamamagitan nitong story na ito, Ay lumima, sana mag-reply ka sa akin pag nabasa mo itong story ko. Abang ko sa Notify Satellite. Sobrang fan na fan mo ako na Sophie. Lahat ng episode itong Dagok tayo pinapakinggan ko at ini-story ko sa Instagram. Palagi mo rin ako nire-story. Ikaw lang talaga ang sikat na pumapansin ng fans. Kaya sayo ako kasi napapasaya mo ako ng sobra. Mabuhay ka pa sana ng sobrang tagal para marami pa kang mapasayang tao. I love you so much, Nay Sophie. Ito pala ang Purple Precious Mima na hindi one sa itong story ko, pero for your eyes only, Mima. Baka kasi makilala nila. Gusto niyo lumuhod pa ako sa harapan niyo lahat, tsaka pag-aamoy ng mga ingron niyo para nang paniwalaan niyo ako Hihi, ow, nyik-nyak. Hindi naman kailangan na syempre, it's bad naman na gumawa ng wansa na, diba, na may mga abuse, no? Pero yun nga, marami talaga nakaka-experience ng mga ganong situation na pambabastos and everything not nice, diba? So, dapat talaga yung mga guardian and parents, laging nakamata sila. Dapat maging open sila sa mga bagets nila, yung communications, and of course, ituro sa mga bata yung kahalagahan ng kanilang parts of their body, 'di ba? Na hindi naman, pwede mo naman sabihan na this is your body. So dapat walang makakahawak niyan. Kahit part of your family, friends or kailangan matutunan ng bata kung paano at merong security. Yung kanyang 'di ba? Like alam niya na alagaan yung sarili niya at ipagtanggol yung sarili niya. So, dapat ituro yan sa lahat ng mga bagets. Okay? So, hindi naman kasi pag next education, puro narurot niya. Hindi yung ganun. It's about health. It's about part of your body, di ba?
Kailangan yon. And then, of course, yung attitude, the... Hindi ko na alam. So, yeah, ayun. Kaya thank you so much sa pag-send ng iyong story. And marami kaming, naging, ano kami ngayon, nagkaroon kami ng open mind na, di ba, like, may mga nangyayari talagang ganun, no? Kaya dapat talaga, yung attention ng mga parents or ng mga guardian is nasa bunaks talaga. Okay? So, I hope you heal and maging okay ka na. At least nalabas mo na dito ang yung, 'di ba? Alam mo 'yun, sa atin lang nagsi-share sila dito sa Nyogok Time lang, 'di ba? And yun nga kaya nandito tayo para syempre malaman natin yung kwento nila, 'di ba? Maging open, magkaroon tayo ng open space and safe space for them para mailabas yung tinik or yung galit or yung takot sa mga hearts nila kasi para makamove on sila. So, yun nga. Kaya makaka-move on na tayo. Medyo ang lala nung last story natin. But anyway, thank you so much for sending your story. And yeah, hanggang dito na lang ang ating episode for tonight, for today's. Kaya, thank you so much mga I love you ko for keep supporting Dagok Time and my TikTok satellite, my Nyatbi satellite, my Whitey satellite, my Notified satellite. Thank you so much. Please, huwag kayong magsasawa sa akin, ha? Please, parang, kayo hindi na kayo bumili ng selfie ko, de, check out kayo ito. Woo! So, yeah, that's all. Tama kayo, magandang kilikili ko. Thank you so much mga I love you ko. Ingat kayo always. I love you all. Super duper. With Cotillion. Bueno! I was a gold. I'm a gold. I'm a gold. With Cotillion.